Kindly proceed, Mr. Chair, Secretary Fernandez. ito pong si Kim Sarmiento ay 21 taon na nagtrabaho sa PhilHealth bilang isang auditing system specialist. Ang kanya pong assignment ay doon po sa POEA, na kung saan sa POEA po ay dahil lang sinabi po ng POEA noong pong 2014, 2015, iniwalay na po yung pagbabayad ng PhilHealth. At ang PhilHealth po ay naglagay ng isang over-the-counter payment mechanism na kung saan itong si Mr. Ken Sarmiento, siya ang naatasan ng PhilHealth na magbabantay ng mga premium ng ating pong mga OFW na binabayad ng mga hiring agencies ng POEA. For the record, Deputy Speaker Fernandez, si Ken Sarmiento ay auditor ng Auditing PhilHealth. system specialist po. He is part of the internal audit assigned to POEA. Yes, Mr. Chairman. Siguro Okay, po, Mr. proceed. Chairman, mamaya bigyan po natin siya ng pagkakataong magsalita para i-explain po niya yung naging modus operandi ng na kanya pong na-discover. Ano? Mr. Chairman, kasi po, I came to this problem kasi nung binabasa ko yung COA report, Mr. Chairman, yung pong ating pong mga accredited na mga collector agents sa buong Pilipinas, yan po ay 7,468 na mga ACAS, mga tinatawag nating accredited collector agents. Yan po ay nangolekta noong 2018 ng almost 53.7 billion ang nakolekta nila. Pero doon po sa PhilHealth Treasury Department nila, ang nakarecord po na nakolekta is 55.463 billion. In other words, Mr. Chairman, meron pong discrepancy ng almost 1.6 billion. At ang sinasabi po ng COA, ang dahilan ng discrepancy ay non-monitoring, non-accounting of the use PhilHealth agents' receipts. So ibig sabihin po, Mr. Chairman, yung pong mga resibo nila na binibigay sa mga PhilHealth agents, yung po ang dahilan, hindi nila na-monitor, hindi po nila na-account. And according sa page 6 ng report ng COA, meron po tayong PhilHealth agent receipts numbering to 112,957 sets na reported po ng PhilHealth saka ng mga accredited po nating collecting agents. At ang sinasabi po nila, Mr. Chairman, ito po ay damaged, canceled, lost. Ay, ibig sabihin na wala po itong mga resibong ito na nagkakahalaga ng 2.7 billion. Dahil po yung 112,927 sets, ang katumbas noon po ay 1,000 resibo. Pag kinumpit mo po yun, imumultiply po natin doon sa premium ng ating pong mga mamamayan, mumultiply mo sa 2,400, 2.7 billion po yun ang katumbas ng mga resibo yun. At sabi ng PhilHealth, ito po ay nawawala. Ito po ay kinancel. Ito po ay lost. Ito po ay damage. At ang sabi po ng COA, kaya tayo nagkaroon ng tinatawag na discrepancy na 1.6 billion. Mr. Chair, ang taong ito, si Mr. Ken Sarmiento, ay nagtrabaho ng 21 years sa PhilHealth. At sa kanyang pagtatrabaho, na-assign siya sa POEA. Sa pagtatrabaho niya mula noong 2014, noong September 16, ay na-discover po niya yung mga pekeng resibo. Yung pekeng resibo, Mr. Chairman, tama, yung kanilang mga serial number. Pero hindi yun naka-assign sa POEA. Naka-assign nyo sa ibang lugar sa buong Pilipinas. At doon nagsimula, Mr. Chairman, yung modus operandi na malamang, Mr. Chairman, hindi lamang mula noong 2015, baka bago pa mag-2015 na na-assign si Mr. Ken Sarmiento, ay meron ng ganitong klase ng pagmamanufacture ng mga peking, mga resibo, at non-remittances ng mga hiring agency. Mr. Chair, can we recognize? Alvin Fernandez, mabilis lang po. In summary, ang sinasabi ninyo, yung mga binabayad ng mga OFW sa PhilHealth na meron silang mga tinatawag na accredited collecting agencies, ang napeke ay 1.6 billion. Mr. Chairman, Nagbayad ng OFW. Mr. Chairman, Yeah, Mr. Yes. pwede ba ilagay muna natin siya under oath? Yes, we will do that. Nagbayad ng OFW, pero hindi na ipasok sa PhilHealth. Mr. Chairman, kasi nga yung mga peking... No, it's just a yes, question. yes, Mr. Chairman. Thank you. So before we proceed, can we ask the committee secretary to administer the oath to Mr. Ken Sarmiento?
Kindly rise, Mr. Sarmiento, and raise your... Go ahead, Comsec. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this joint congressional inquiry to help you God? Thank you. Go ahead, Mr. Sarmiento. Siguro magpatuloy na kayo as pointed out by the Honorable Fernandez. Mr. Sarmiento, can you kindly give us your full name, yung iyong naging trabaho sa PhilHealth, at nasaan ka na ngayon? At the same time, ay briefly, ikwento mo yung na-discover mo at ginawang aksyon para dito sa mga peking, resibo at non-remittances ng mga hiring agencies, na mga recruitment agency na hindi na-remit yung pera ng mga OFW. Go ahead, please. Thank you, Your Honorable Chairman. My name is Ken Sarmiento. Dati po akong Senior Auditing System Specialist. Yes, nagsimula po ako sa PhilHealth as an internal auditor. And later on, by 2014, na-assign po ako sa POEA OFP Operations Office. It is a specific office of PhilHealth that caters to OFWs. I have a presentation po if the Go ahead. committee would indulge. Yes, please. Thank you. Yes. So next slide, please. Nagsimula po lahat na ito noong April 1 nung nag-take effect po yung POEA Advisory number 6. This advisory segregates PhilHealth from the OEC processing system of the POEA. Na-detect po namin yung kauna-unahan naming fake receipt noong September 16, 2015. So immediately what we did is verify po muna namin itong resibo ito to check kung peke po pa talaga at naging peke nga. And in turn, what we did was to inform my superiors about it to ask for instructions. Ang cost po ng receipt na yon, 2,400 lang po. Next slide, please. By September 19, 2018, 224 confirmed fake receipts na po ang na-detect namin. 868 suspected fake receipts. Suspected kasi Xerox copy lang po yung na-submit sa amin. Whereas that 224 originally falsified receipts po ito. And we did not stop from there. Nag-dig deeper po kami with the cooperation of the POEA, and we learned that 7,257 OFWs po hindi na paghulugan ng premiums. Ang total po nito nung time na yon is 17.4 million na po. Mas mataas pa po sa mga dating figures na naibigay. Pero bayad sila? Hindi po. Okay, go ahead. Hindi po natanggap ng PhilHealth yung premiums nila. Yeah, but OFWs paid pero hindi natanggap ng PhilHealth. Opo. Okay, good. Yes, sir. Mr. Chair, sandali lang po, Mr. Chair. Yes, Honorable Barbers. Kasi nagbayad yung OFW, no? So there must be a system where we can determine kung talaga nagbayad sila. So hindi nyo nakita yon? Hindi po, sir. Chinek po namin yung mga sinubmit na fake receipts versus the database kung may nakapost to premiums, and it turned out wala po. Actually, it turned out yung POR na naka-reflect to dun sa fake receipt, ibang tao po ang nagbayad. So, in summary, so we have 17 million po in collections that are in question. So, nag-effort naman po kami to collect, demand po yung unremitted premiums, and we were able to collect up to 1.7 million. A mere 10%, pero I think hopefully it's ongoing. And then, nakapag-file po kami ng 16 affidavit complaints. Ang number of hiring agencies po na minomonitor namin at that time, mga 48 hiring agencies po. Next slide, please. This is a sample of the fake receipt that we have stumbled upon. May patterns po siya ng fraud. Yung name and seal po ng Republic of the Philippines, accurate po niya nakukuha. Pero doon po sa control number, nagkakamali na po siya. Kasi we learned, habang i-verify namin, na nagre-recycle po sila, yung grupo na namimeke, nagre-recycle po sila ng receipts officially issued before. Either in-issued siya last year, last Ken month. Sarmiento, can you kindly explain na yung serial number ng resibo na napeke doon sa POEA, yung number na yan ay natuklasan ninyo na nanggaling doon sa ibang lugar na naka-assign
Opo. doon sa probinsyang yon. Yes, Your Honor. Is that correct? Yes, Your Honor. Actually, the control numbers were sourced from different provinces of the country. It's on next slide, please. Yes, it is sourced from as far as Batangas, Pampanga, Iligan. And in the course of our fact-finding, we were successful enough to determine kung sino po yung mga persons of interest involved. With the permission of the body, I anonymized po yung mga names and names of the persons of interest and the hiring agency they represented during that Mr. time. Ken, ano? Itong mga Yes, parang medyo binura mong mga pangalan na sinasabi natin mga persons of interest. Ito po, Mr. Chairman, yung mga tinatawag na mga liaison officer na kumbaga sila po ang inuutusan noong mga recruitment agency para magbayad sa POEA doon po sa ating pong over-the-counter ng PhilHealth. Sila po nagdadala ng bultong pera. Yung bultong pera, dinadala ng liaison officer doon, ibinabayad nila po doon sa conduit runner ng PhilHealth. Yes, Your Honor. As alleged doon sa iyong presentation. Kindly Yes, sir. continue, Ken. Yes, thank you. So, of particular cases po, itong si number one, si Mr. Romeo, we were able to talk to him sa NBI and he confessed to issuing fake receipts. Next slide, please. Meron po kasi silang sharing scheme. We learned through the number of cases that we have gathered na meron pong nag-recruit sa kanila para i-distribute yung fake receipt sa OFW na dinideploy ng ehensya nila. At ang hatian po nila noon, out of the 2,400, 900 pesos po mapupunta doon sa marketer na tinatawag namin. Presumably, yung marketer siya po yung gumagawa ng fake receipt. Tapos yung liaison officer, siya na po ang napupunta sa kanya, yung 1,500 pesos. Yung po yung na-describe niyang sharing scheme nila. So we know who they are and we know na more or less yung structure ng, well, kasi it's based po kasi sa POARRR, more than 5 people involved in a questionable act can be described now as a syndicate. We discovered about 40 plus of them and we were able to document at least 12 or 13 of them. So we can fairly say that meron pong sindikato. We just don't know kung meron pa po siyang third layer kasi po yung skill set needed to manufacture and falsify a receipt is different from the skill of marketing and convincing your fellow recruitment agency na i-distribute nila ito sa Paano nyo OFW chinek, nila. Mr. Sarmiento, yung mga resibo na sinasabi nyong peke? Anong mga validation na ginawa ninyo para masabi nyo na peke talaga itong mga resibong to? Yes, Your Honor. We conduct 2 levels of verification. The physical, we check for the presence of the security watermark in a genuine receipt. And then we also conduct database verification wherein we verify each detail of the POR. Mula po sa control number, sa PhilHealth ID number ng member, and yung details ng transaction, yung amount. Doon po namin nakikita na sa ibang tao nakapost or hindi po nakapost. Okay, Mr. Sarmiento. Okay. Nung mangyari to, noong September 16, na nalaman mo na may ganitong klase ng fake na resibo, at base dito sa report mo, noong September 23, meron ka pang na-discover uli na 163 na peke pa uli na mga resibo. At ito'y nanggaling sa iExcel. Yes, Your Tama Honor. ba yan? Yes, So Your itong iExcel na to, ito ba ay kung saan loob nilang binigay yung mga resibo or talagang kinuha ng inyong department para maimbestigahan? Ano nangyari dito sa mga resibong peke na galing sa iExcel? Yes, Your Honor. Nung na-detect po namin yung case ni Mr. Kalumpong, what we did is we wrote a letter to iExcel to inform them of the matter and for them to explain. And kindly enough, nag-submit po sila pinadala po nila yung operations manager nila and they were cooperative enough to say na meron din po silang 168 pa na resibo na questionable. So we proceeded to verifying them at nakita po namin na peke rin po sila. So, Okay, so kung nakakita mong peke yung binigay sa iyo ng iExcel, Opo. so sino
ang responsible na tao doon sa iExcel na sinasabing nagdala ng pera para makakuha ng peking resibo? Yung operations manager po nila at that time. So yung Mr. operation Teresa manager Poma. nila ay sila ngayon ang hinahabol ng iExcel. In other words. Si Mr. Rasacoma po mismo is from iExcel. Siya po ang nag-cooperate sa amin para ipa-verify po yung 160 SPORs. After that, verify po namin, ni-report po namin to agad sa branch namin hanggang sa regional office po Okay. namin. Okay. Honorable Fernandez, Mr. Sarmiento, tapos na po ba ang presentasyon nyo? Hindi pa po, sir. Sige, yes, go ahead. Apa. Para lang tapusin lang natin, Okay, go ahead. Deputy Thank you. Speaker Fernandez. So, we know who they are. Alam na po namin yung mga agencies concerned. Alam na po namin yung modus. Next slide, please. Napansin po namin, dalawa po ang modus na nangyayari rin. Isang retail na fraud. Retail meaning isa-isa po na binibigyan ng fake receipt yung OFW. At may napansin din po kami isang level na wholesale na dito po may involvement na po ang hiring agency na in-instructan po nila ang LO nila na wag na magbayad, mag-remit ng premiums sa PhilHealth. Napansin po namin ito sa isang case, pero yun nga po, dahil na unsyami po yung investigation namin, hindi namin na ipagpatuloy ito. Ang ibig sabihin, yung mga recruitment agency, Opo. yung kinukuha nilang pera sa mga OFW, imbis na ibayad, i-remit sa PhilHealth, Opo. hindi na nila binabayad? Opo. Ano Meron po ginagawa kami- nila? Hindi na po namin So, masabi, pero so yun na yung pinaghahatian tapos binibigay na yung peke resibo. Ganun ba yun? meron pong ganun. Opo. At mayroong hiring agency na napatunayan kayo na sinasabi at umamin sila. Kasi nung na-discover po namin yung pamimeke, ang una naming question kung sino yung gumagawa. So based on evidence, nakita po namin yung mga liaison officers. Ang second question po namin is, alam po ba ito ng may-ari ng hiring agency? At kung kasagwat po ba sila? So far po, may isa po kaming case na nakita na ganun nga po ang lagay, na in-instructan daw po siya na wag nang mag-remit ng PhilHealth premiums. Ay meron kang nakuhang affidavit o sworn affidavit na galing sa kanila? Yes, Your Honor. Meron po. Sige, go ahead with your presentation, Sige please. po. Okay. Next slide, please. Thank you. So, next slide. So, in-assess po namin yung impact ng collections, yung impact ng fraud sa collections namin. So, sige po. Next. Ito po yung baseline namin, yung green, yung 2014 collection namin. Naka-collecta po kami ng 1.7 billion. Pagdating po ng Wait muna, yan yung 1.7 billion ang galing yan sa mga OFW? Opo. Okay, sige, go ahead. Opo, Your Honor. Yes, sige po. Next click. Noong 2015, pumutok po yung fake receipts, red line. By April, makikita niyo po na bumagsak po ang trend ng collections ng PhilHealth. Ang target po namin for 2015 was 1.9 billion. Pero by the end of the year, sa 2015, 1.2 billion lang po ang nakita namin. Next click, please. Okay. So more or less, 400, 500,000 po yung kulang. By 2016, yes, ayun po yung black line. Bagsak na bagsak po. Next click, please. Mr. Sarmiento, Yes, just Your Honor. 500 million, not 1,000. Sorry. Opo, sorry. Okay, po. go ahead, please. So, by What is 2017, it for 2016? Opo. Kasi binigay mo 2014, 2015, 2016. Ano ang Ay, target at yeah. magkano ang actual collection? ang collections po ng 2016, pasensya na po, Ang babasahin ko na lang. Ang collection Yes, ng sorry. 2014, Mr. Chairman, may hina ba ang mata mo, Ken? opo, may Okay, sige. Babasahin ko. Ang Pasensya niyo. 2014 na nakalagay dyan, Mr. Chairman, 1.7 billion ang collection nila. Ayun po. Noong 2015 po, naging 1.283 na lang billion. Noong 2016, naging 823 million. At noong 2017, 465 million. At tatandaan ko, Mr. Chairman, nagpahiring tayo ng OFW, binanggit nila na ang nagbabayad na lang sa atin noong taong yon ay 300,000 na lang ng mga OFW. Di ba? At any rate, sige, go ahead. Okay. So, yun po yung impact ng fraud sa collections namin. Ang impact naman po sa members na ito, next slide please.
Yes, if the presentation can be loaded again. Thank you. So, ito po, noong 2015, as much as 204,000 OFWs po ang hindi na-cover. By 2016, as much as 191,000 OFWs ang hindi po na-cover. By 2017, 149,000. OFWs po ito na umaasa na na-covered sila ng PhilHealth pero hindi po na-cover dahil po sa nangyayari. Sige pa, next slide please. So nireport po namin ito at may mga recommendations po kami tulad ng pagsasampa po ng Saan mo ito ni-report? Ni-report, based po sa protocol namin, i-report po ito diretso sa office ng Sino ang Regional Vice immediate boss President. mo? Ang immediate boss ko po si Dr. Cynthia Camacho, OIC. Pinaalam mo kay Dr. Cynthia sa Camacho na Yes, meron Your ganitong Honor. nangyayaring Yes, Your Honor. Siya po ang immediate superior ko, so nag-report po sa kanya. And in turn, i-report po ni Dr. Camacho kay then Regional Vice President Dennis Mas. So, ang Regional Vice President ng... tapos ka na ba sa presentation mo? Almost tapos ka na ba? Last slide na lang po. Okay. Thank you. Nireport po namin to, wala po nangyari. After 3-4 years po of conducting fact-finding, wala pong outcome sa ad hoc committee, wala pong outcome na napakulong o na-apprehend, wala pong action doon sa 16 affidavit complaints na na-file. At ang nagawa lang naman po nila na persecute yung dalawa na tanggal po ko at yung boss ko sa aming posisyon. Natanggal ka sa PhilHealth? Natanggal ka doon sa area mo sa POEA? Opo. Dahil sa na-discover mo, natanggal ka? Opo. Sa lahat po ng antas ng organisasyon namin, humihingi kami ng tulong, wala pong nagbigay ng seryosong tulong sa amin. So lahat ng pagpapile mo sa NBI, pagkukulate mo ng mga dokumento, affidavit ng mga licensed officer at mga hiring agency, it's all you. Yes, Your Honor, wala po nangyari doon. Si Speaker Fernandez, Mr. Sarmiento, medyo Yes, Your Honor. seryoso po yung accusation nyo Yes. na because of your discovery, tinanggal kayo. Yes, Your Honor. Sino ho ang pinupunto nyo sa PhilHealth na nagtanggal sa inyo? It was a collective effort po involving then RVP Dennis Mas, former COO Jan Basa, former chairperson po ng ad hoc committee si Dr. Narisa Sugay, and then Regional Vice President po ng Pro-NCR si Ms. Hilda Salvacion Diaz.